Para lang siyang nakapatong yan. Dahil dun sa shadow or yung anino na ginawa natin para magmukha siyang realistic. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, mag-freehand tayo ngayon. Kumuha tayo ng papel, ng lapis, tsaka ng ruler. Tapos, sinukatan natin. Madali lang naman to kasi mga letter lang. Ayan. So, 4 na letters lang po yung gagawin natin. Kaya, magagawa ako dito ng 4 na box. Tapos, tsaka ako i-freehand yung mga letter na gagawin natin. Kailangan talaga paminsan-minsan na nagpe-freehand din tayo, lalo na kung may mga request si client na hindi naman natin pwedeng iasa na lang lagi sa mga apps na meron tayo, kagaya ng mga Google o kaya Pinterest. Importante pa rin talaga na marunong tayo mag-freehand kahit papano, para kung meron mga request si client na kailangan i-freehand na lang, halimbawa yung mga background na wala naman doon sa gusto nyong ipagawa na design, pwede nating i-freehand para kahit papano matatawag pa rin natin siya na original o sariling imagination natin, sariling gawa natin. Kahit po kung sakaling may pinapagawang iba si client na may pinapagaya siyang design, paliwanag natin sa kanya na hindi lahat gagayahin natin. Meron tayong mga ibang part na babaguhin. Laro-laruin din natin yung ibang part o yung kabuuan ng pyesa. Ganun pa rin, pero marami tayong binago para at least hindi siya ginaya lang o kinopya lang. Kumbaga, ginawan pa rin natin ang paraan para wala siyang katulad. Bali dito meron tayong tinatawag na source of light. Yung tutok ng ilaw nasa ibabaw ng mga letra. Bali magkakaroon siya ng shadow o anino dun sa ilalim naman ng mga letra. Bali yan po yung inuuna natin ngayon. Tapos 5RL lang po yung ginamit natin dyan sa linya at saka dito sa paggawa ng shadow natin. So may ibang diskarte din po yan kung sakaling gusto mo ang focus ng ilaw ay manggagaling din sa kaliwa papuntang kanan. Di bali magiging shadow niyan sa ilalim tsaka sa gawing kanan, ang bagsak ng shadow niya. So dahil tapatan lang ng bawat letter yung focus ng light natin, ang magiging kulay ng pinaka ilalim na letter dapat po dark, tapos palight siya ng palight. Yan, kagaya niyan, dark gray yung kinulay natin. Magta-transition naman tayo dyan ng medium gray, tapos light gray naman yung pang ibabaw. Mas maliwanag dapat yung kulay nung nasa ibabaw kasi nandun po yung tama ng ilaw. Tapos yung nasa ilalim, hindi siya masyadong inaabot ng ilaw, kaya medyo madilim o dapat dark yung part na yun. So yan, makikita nyo, nag-transition na ako dyan, dark gray, medium gray, tapos light gray sa pang ibabaw niya. Ang mga size ng needle na ginamit ko dito, 5RL para sa line, 11RS para sa power line, kagaya nito. Ang ginagamit natin, 11RS po siya. Tapos 9 Magnum naman para sa mga shadings na ginawa natin. At dahil nabuo ko na yung pinakapangalan, hinugasan ko muna siya, nilinisan ko muna para mas maplano ko kung ano yung mga pwede pa nating may dagdag sa pyesa na to para mas mapaganda pa natin o mas mapagmukha pa nating unique yung tattoo na ginagawa natin. So dito nagkulay ako ng yellow orange, tapos magta-transition tayo dyan ng yellow lang, natural yellow lang, walang halong iba. Kagaya niyan, ayan po, makikita nyo yung diferensya. Yung nasa baba, medyo dark ng konti, medyo matapang ng konti kasi yellow-orange nga siya. Bali, nagmix tayo dyan ng yellow tsaka ng orange. So, medyo mas matapang siya kaysa sa natural na yellow lang. Tapos, naglagay din ako ng pinaka-shadow niya. Nung nakulayan ko na ng yellow yung paligid ng letter, naglagay naman ako ng orange sa ilalim na parang shadow din siya. Yan, tapos nag-white na ako. Dito naman sa pinaka-shadow natin, yung dark na shadow natin, gumamit tayo dyan ng wash na may mix ng brown. Yun po yung kadalasan na pinang-shadow ko, lalo na sa mga colored na tattoo. Kasi pag nag-healed siya, mas okay siyang tignan kaysa sa gray wash lang. Okay din naman yung gray wash, pero mas gusto ko po talaga yung may mix ng brown. Parang mas buhay na buhay yung shadow niya kapag gumaling na. At yun, maraming salamat sa panonood. Ito po yung resulta ng mga kombinasyon ng ating imagination
Sana may napulot kayo na konting diskarte dito sa piyesang ginawa natin ngayon. Kaya abang-abang lang uli sa mga susunod na video. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nancy Larpe ng Nadsta Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless ating lahat at maraming salamat.